Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang kwento ng pagpapagaling sa dalawang lalaking bulag sa Ebanghelyo ay kakikitaan natin ng ilang mga kakatuwang mga bagay o pangyayari. Una, naisip na ba natin kung bulag yung dalawang lalaki, paano sila nakakasunod kay Jesus? Yun po yung sabi sa unang bahagi ng Ebanghelyo. Pagtungo pa lamang daw po ni Jesus sa Capernaum, sinusundan-sundan siya ng dalawang bulag na lalaking ito. Gayun din naman, nang sinabing pumasok si Jesus sa isang bahay, naroon, lumapit ang dalawang bulag kay Jesus. Paano kaya sila nakakita? Paano kaya nila nalaman si Jesus ang kanilang sinusundan? Kung ating titingnan mga minamahal mga kapatid, marahil oo, bulag ang dalawang lalaki, pero meron silang nakita. At ano po iyon? Nakita nila na sa kanilang pagsunod kay Jesus, sa kanila niya matatagpuan ang kasagutan sa kanilang kahilingan. Kay Jesus nila makukuha ang kagalingan ng kanilang pagkakakita ng kanilang mga mata. At kung ating titignan, ito po ang siyang disposition ng panahon ng Adbyento. Ang panahon ng Adbyento ay hindi lamang simpleng paghahabol sa Diyos, kundi ang panahon po ng Adbyento ay matyagang sundan ang Panginoon. At kapag sinabi pong matyagang sundan ng Panginoon, ito po yung hindi po ito yung isang araw lang mabait. Pagkatapos nun, balik uli sa dating ugali. Ito hindi lamang po yung sa harap lamang mabuti, pero pag nakatanigod ng maraming tao, iba yung pag-uugali. Kaya nga po, alam niyo sa panahon natin ngayon, kahit po yung mga salita, ngayon, hindi na lamang yung mga gawa, yung cheap. Kahit po yung mga salita, nagiging cheap. Anong ibig sabihin po ng cheap? Mura. May mga taong sasabihin, ay, naku, I love you. Mahal ko yan. Hindi naman totoo. May mga tao po nagpapahayag ng kanilang pag-ibig. Hindi naman makatotohanan. Kaya nga po ngayong gabing ito po yung isang bagay na dapat nating matutuhan. Sa ating pagsunod kay Jesus, ito'y dapat consistent na pagsunod. Ito po yung pagsunod na walang itinukubli. Isang pagsunod na nakaugat sa pagtitiwala. Kaya nga hindi ba, anong sabi ni Jesus? Naniniwala ba kayo? Kaya ko kayong pagalingin? Kaya nga hindi ba, sabi nila, opo. At marahil, ito po yung dahilan na sa kabila ng wala silang nakikita, pero nararamdaman ng kanilang kalooban. They have found in Jesus not only their healing, but they have found in the Lord the answer to their longing. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ngayong panahon po ng Adbyento, kung gusto po natin maging tunay na masaya ang Pasko, totohanin ang Adbyento. Ang Adbyento po, 4 na linggo. Huwag po tayong magmadali sa pagdiriwang ng Pasko. Nang sa gayon, kagaya ng dalawang lalaki sa Ebanghelyo, sa bawat pagsunod natin kay Jesus sa loob ng 4 na linggo, darating ang Pasko, sasabihin niya sa atin, ano bang gusto mo? Naniniwala ka bang pwede kong ipagkaloob ang ninanais ng iyong puso? Pangalawa, mangyayari lamang iyon kung mismong tayo totoo sa ating mga sarili. Kaya alam niyo, pag may nagsabi po sa inyong mahal kita, huwag ko kayo kagad maniniwala. Ngayon magkaaway si Maris Racal. Bakit? Dahil naniwala siya na siya lalampala ni Anthony Jennings. Kaya ngayon, pag may nagsasabi po sa akin, ako, mahal ko yan si Father, titignan ko sa mata yung nagsasabi. Totoo. Mahal ko yan si Father, titignan ko sa mata. Sapagkat ang mata hindi pwedeng magkubli. Ang mata hindi pwedeng magsinungaling. Na nakakalungkot, kahit po yung ating pakikitungo ng walang katotohanan sa kapwa, kahit sa Diyos, nadadala natin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tinatanong tayo ni Jesus,
sa ating pagsunod sa Kanya. Sinasabi sa atin ng Panginoon, naniniwala ka ba na pwede kitang pagalingin? Amen.